figure something out. On my way, Highball. 10 pinakamahal na proyektong militar na naitayo. Ang mga proyekto sa militar ay isa sa pinakamalaking pinagkakagastusan ng mga bansa upang mapanatili ang kanilang national security at kapangyarihan. Ang mga pinakamahal na proyekto sa kasaysayan ay hindi lamang naglalayong protektahan ng isang bansa, kundi nagpapakita rin ng geopolitical strategy at kapangyarihan. Kung kaya't sa video na ito ating pag-uusapan ang 10 pinakamahal na mga proyekto sa kasaysayan ng militar na nagbago sa anyo ng modern defense. Ang mga ito ay hindi lamang mga simbolo ng kapangyarihan, kundi nagpapakita rin ng mabilis na pag-usad ng teknolohiya at strategic thinking sa larangan ng digmaan at depensa. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, F-35 Joint Strike Fighter. Ang F-35 Joint Strike Fighter ay isa sa pinaka-advanced na fighter jets na dinisenyo upang palitan ang maraming lumang sasakyang pandigma ng US at ng iba't ibang kaalyado nito. Sa ilalim ng proyekto, ang layunin ay magtayo ng isang sasakyang pandigma na kayang magsagawa ng air-to-air combat, intelligence, surveillance, reconnaissance at air-to-ground attack gamit ang isang platform. Samantala, humigit kumulang $2 trillion ang ginastos sa proyekto na ito simula pa lamang ng ginagawa ito hanggang sa pag-maintenance nito sa kasalukuyan. Kasama sa mga bansang kasapi sa pagbuo ng F-35 ang United Kingdom, Italy, Netherlands, Norway, Denmark, Canada at Australia. Naging napakalaking advantage ang international collaboration na ito, hindi lamang sa technical na aspeto kundi pati na rin sa pinansyal, dahil nakatulong ang kontribusyon ng mga partner countries upang mabawasan ang kabuuang gastos ng proyekto sa US. Bukod sa stealth capability, ang F-35 ay mayroong helmet-mounted display system na nagbibigay daan sa mga piloto na makita ang buong battlefield mula sa anumang anggulo, kahit sa pamamagitan lamang ng parts ng aircraft gamit ang mga sensors. Ang jet ay mayroon ding supersonic speed na hanggang Mach 1.6 at may kakayahang magdala ng iba't ibang advanced weapons, kabilang ang precision-guided munitions. Sa kabila ng mga tagumpay na ito, kinaharap ng programa ang mga technical na problema gaya ng issue sa software, logistics at maintenance requirements na nagresulta sa mga pagkaantala at mas mataas na gastos sa pagbuo at pagpapatakbo ng jet. Samantala, kahit may mga kritisismo ukol sa gastos, ang F-35 ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng modernisasyon ng militar ng United States at ng mga kaalyado nito. Ang kakayahan ng F-35 na magsagawa ng complex missions gamit ang advanced na teknolohiya ay nagpapakita ng bagong pamantayan para sa hinaharap na air combat at pagpapalakas ng defense strategies ng mga bansang may F-35 fleet. Number 2, Virginia-class submarine program. Ang Virginia-class submarine program ay isang mahalagang proyekto ng militar ng United States na idinisenyo upang makabuo ng isang bagong uri ng nuclear-powered fast attack submarines. Ito ay pinalit sa Los Angeles-class submarines upang matugunan ang mga hinaharap na pangangailangan ng US Navy. Ang mga submarines na ito ay may kakayahang magsagawa ng iba't ibang misyon tulad ng anti-submarine warfare, anti-surface ship warfare, strike warfare, special operations support at intelligence gathering. Bukod dito, ito ay may kakayahang maglunsad ng Tomahawk cruise missiles, mag-deploy ng mga special forces tulad ng Navy SEALs at magsagawa ng operasyon sa malawak na karagatan at sa mga baybayin. Ang pangunahing tampok ng Virginia-class submarines ay ang nuclear power na nagbibigay ng walang limitasyong range at endurance, advanced stealth technologies para sa tahimik na operasyon, at modular construction upang mapabilis at mapababa ang gastos sa paggawa. Samantala, bawat submarine ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $2.8 billion na naging dahilan kung bakit ito itinuturing bilang isa sa pinakamahal na proyekto ng militar sa kasaysayan. Sa kabuuan, nakatakdang makakabuo ng higit sa 48 submarines na inaasahang matatapos ang produksyon hanggang 2040s at 23 submarines naman ang active ngayon. Bagaman kinikilala ang kahalagahan ng programang ito, mayroon din itong kritisismo dahil sa mataas na gastusin at mga budget overruns. Subalit nananatili itong isang priority dahil sa strategic importance nito sa pambansang depensa at kakayahan ng US Navy na magpatupad ng pandaigdigang operasyon.
Sa kabila ng ilang hamon, ang Virginia-class submarine program ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng pagpapalakas ng kapangyarihan sa ilalim ng dagat ng United States at isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang global na kapangyarihan ng kanilang hukbong dagat. Number 3. CVN-78 Gerald R. Ford Class Aircraft Carrier. Ang CVN-78 Gerald R. Ford Class Aircraft Carrier ay itinuturing na isa sa pinakamahal at pinakamodernong proyekto ng militar sa kasaysayan ng United States na may kabuuang gastos na humigit kumulang $13 billion para sa paggawa at $37 billion naman kapag isinama ang research and development. Ipinangalan ito kay Gerald R. Ford, ang 38th President ng United States, at inilunsad noong 2008 bago opisyal na isinama sa US Navy noong July 22, 2017. Ang Gerald R. Ford class ay nuclear-powered, kaya't may kakayahang manatili sa dagat ng matagal nang hindi kinakailangang mag-refuel. Ito ay may kasamang mga makabagong teknolohiya tulad ng electromagnetic aircraft launch system na nagpapahintulot sa mas mabilis at efficient na pag-launch ng mga eroplano at ang advanced arresting gear na isang mas ligtas na paraan ng pag-capture ng mga sasakyang panghimpapawid na lumalapag. Mayroon din itong dual band radar at dalawang A1B nuclear reactors na nagbibigay ng mas maraming kapangyarihan kumpara sa mga mas matanda ng Nimitz-class carriers na sumusuporta sa mga advanced weapon systems. Sa sukat na 1,106 feet at may timbang na 100,000 tons, ang barko na ito ay may capacity na magdala ng humigit kumulang 75 aircraft, kabilang ang mga F-35 Joint Strike Fighters, FA-18 Super Hornets at iba pang helicopters. Dahil sa mas mataas na automation nito, mas mababa ang bilang ng crew na humigit kumulang 2,600 sailors. Dinisenyo rin ito upang makapaglunsad ng 33% na mas maraming air sorties bawat araw kumpara sa mga Nimitz class na nagdudulot ng mas mataas na operational efficiency. Ang mataas na presyo ng Gerald R. Ford class ay dulot ng advanced automation, makabagong nuclear power systems at mga bagong teknolohiya na naglalayong palakasin ang kakayahan ng US Navy sa mga operasyong pandagat. Sa kabila ng kritisismo sa napakalaking gastusin, ito ay isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng US Navy para mapanatili ang kanilang naval dominance sa hinaharap. Number 4. B-2 Spirit Stealth Bomber. Ang B-2 Spirit Stealth Bomber ay isang long-range, multi-role strategic bomber na dinisenyo ng Northrop Grumman para sa United States Air Force at kilala bilang isa sa pinakamahal na military projects sa kasaysayan. Ang bawat unit nito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $2.1 billion at ang kabuuang halaga ng programa ay umabot sa $44.75 billion kasama na ang research and development. Ang proyektong ito ay nagsimula noong 1980s bilang bahagi ng Advanced Technology Bomber Program na may layuning bumuo ng isang sasakyang pandigma na may kakayahang makalusot sa mga advanced air defense systems. Ang stealth technology ng B-2 ay nagbibigay dito ng kakayahang maging halos hindi matukoy ng radar systems dahil sa flying wing design nito at paggamit ng radar absorbent materials. Bukod sa pagiging stealthy, ang B-2 ay kayang lumipad ng hanggang 6,000 nautical miles nang walang refueling na itinuturing itong angkop para sa mga long-range missions. Samantala, kayang dalhin ng B-2 ang parehong conventional at nuclear weapons kabilang ang B-61 at B-83 nuclear bombs, joint direct attack munitions at bunker busters para sa reinforced targets. Sa operational history nito, naging mahalaga ang B-2 sa ilang mga military engagements tulad ng Kosovo War noong 1999, Operation Enduring Freedom sa Afghanistan noong 2001 at Operation Iraqi Freedom noong 2003, kung saan ginamit ito sa mga strategic precision strikes laban sa mga mataas na priority targets. Gayunpaman, kinaharap ng B-2 program ang ilang kritisismo dahil sa mataas na gastos at mahigpit na maintenance requirements nito na nagresulta sa limitadong produksyon na 21 units lamang at kung saan isang unit ang nawala sa aksidente noong 2008. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling mahalaga ang B-2 sa US Strategic Bomber Fleet
dahil sa kanyang kakayahang magsagawa ng mga global precision strikes at nuclear missions na nagbibigay ng strategic deterrence laban sa mga potensyal na banta. Ang kanyang stealth capability, global reach at advanced bombing technology ay patuloy na gumaganap ng critical na papel sa defense strategy ng United States. Number 5, Zumwalt-class destroyer. Ang Zumwalt-class destroyer ay isang advanced na klase ng mga stealth warships na dinisenyo ng US Navy bilang isa sa pinakamahal at pinaka-advanced na mga proyekto sa kasaysayan ng militar. Itinuturing itong isa sa pinakamahalagang hakbang ng US Navy upang mapahusay ang kanilang kakayahan sa modernong digmaan, lalo na sa coastal at open ocean operations. Ang Zumwalt class ay nilikha upang tugunan ang mga hinaharap na pangangailangan sa larangan ng labanan, lalo na sa mga misyon ng land attack at sea control. Isa sa mga pangunahing feature nito ay ang stealth technology na nagpapababa ng radar signature ng barko upang halos hindi ito makita ng mga radar system ng kaaway. Ang barko ay may kakaibang angular design at gumagamit ng radar absorbent materials at itinuturing na halos kasing laki lamang ng isang maliit na fishing boat ang signature nito sa radar kahit na napakalaki nito. Bukod dito, ang Zumwalt class ay nilagyan ng advanced gun systems na may kakayahang maglunsad ng mga long-range land attack projectiles na idinisenyo para sa accurate at malayuang pag-atake sa mga target sa lupa. Gayunpaman, ang AGS ay humarap sa mga issue dahil sa sobrang mahal ng munitions nito na umabot sa humigit kumulang $800,000 bawat bala, dahilan upang itigil ang produksyon ng mga bala at limitahan ang kakayahan ng sistema. Ang Zumwalt class destroyers ay pinapatakbo ng integrated power system na gumagamit ng kuryente para sa propulsion at weapon systems na nagpapahintulot sa barko na makagamit ng high energy weapons tulad ng laser at railgun sa hinaharap. Sa kabila ng mga teknikal na tagumpay, ang Zumwalt class destroyer program ay hinarap ang maraming kritisismo dahil sa cost overruns at mga delays. Ang bawat barko ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $4.5 billion at ang kabuuang halaga ng proyekto ay umabot sa humigit kumulang $22.5 billion. Dahil dito, mula sa orihinal na plano na bumuo ng 32 na barko ay 3 na lamang ang natapos. Bagaman kinikilala ang estratehikong kahalagahan ng Zumwalt class sa modernong naval warfare, maraming eksperto ang nagtanong sa cost effectiveness nito. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling mahalaga ang Zumwalt class dahil sa kanilang advanced technology at kakayahan para sa mga hinaharap na teknolohiya na maaring magbigay ng malaking pagbabago sa naval warfare sa darating na mga taon. Number 6, ang Sukhoi Su-57 ay isang 5th generation stealth multi-role fighter jet na itinuturing na isa sa pinakamahal na military projects ng Russia na may kabuuang development cost na humigit kumulang $10 billion. Idinisenyo ito ng Sukhoi bilang bahagi ng Russian PAKFA program noong 1999. Ang Su-57 ay idinisenyo upang palitan ang mga lumang jets tulad ng Su-27 at MiG-29. Ang Su-57 ay kilala sa advanced stealth capabilities nito gamit ang composite materials at special coatings para mabawasan ang radar cross-section kung kaya't mahirap itong madetect ng radar systems. Mayroon itong thrust vectoring engines kaya't sobrang taas ng agility nito sa ere at kaya nitong mag-super cruise o lumipad sa supersonic speeds nang hindi gumagamit ng afterburner. Bukod sa air superiority, nagsasagawa din ito ng ground attacks at electronic warfare gamit ang multi-sensor suite nito na kasama ang advanced radar systems, infrared search and track at electronic warfare technology. Samantala, kayang mag-load ng Su-57 ng malawak na arsenal mula sa air-to-air at air-to-ground missiles hanggang sa precision-guided bombs at hypersonic missiles. Itinuturing itong kahalintulad ng mga fighter jets ng United States na F-35 at Chengdu J-20 ng China, ngunit nakaranas ng ilang production delays, lalo na sa engine development. Bagamat ginagamit na ng Russian military ang Su-57 sa limited operations, kabilang ang deployment nito sa Syria para sa real combat testing, patuloy pa rin ang development ng mga mass advanced na engines tulad ng Izdeliye 30. Sa ngayon, gumagamit ito ng older engine variants. Sa kabila nito, plano pa rin ng Russia na mag-produce ng 76 units sa mga darating na taon. Sa kabila ng mga hamon, ang Su-57 ay nananatiling mahalaga sa strategic air power ng Russia
at isang simbolo ng kanilang high-tech military advancements na umaasa rin sa potential export market para mapalaki ang investment returns. Number 7. Eurofighter Typhoon. Ang Eurofighter Typhoon ay isang multi-role twin-engine fighter jet na binuo sa pamamagitan ng isang collaborative project ng United Kingdom, Germany, Italy at Spain. At isa ito sa pinakamahal na military projects sa kasaysayan na may kabuuang halaga ng programa na umabot sa higit $53 billion. Sinimulan ng proyektong ito noong 1983 bilang bahagi ng isang joint venture upang makabuo ng isang 4th generation fighter na may kakayahang magsagawa ng air superiority at air-to-ground operations. Idinisenyo ito upang maging mabilis, agile at capable sa parehong air-to-air at air-to-ground combat gamit ang pinaka-advanced na teknolohiya sa aviation. Ang Canard Delta Wing design ng Eurofighter ay nagbibigay ng mataas na maneuverability at kaya nitong umabot ng bilis na Mach 2. Bagamat hindi ganap na stealth, ang Eurofighter ay may passive stealth features upang mabawasan ang detection ng radar. Isa rin sa mga pangunahing feature nito ay ang Captor E radar at defensive aid subsystem na nagbibigay sa aircraft ng advanced sensor fusion capabilities at superior situational awareness sa battlefield. Bukod dito, ang Eurofighter Typhoon ay may kakayahang magdala ng iba't ibang armas tulad ng Meteor at AIM-120 AIMRAAM air-to-air missiles, pati na rin ang mga precision-guided munitions at laser-guided bombs para sa air-to-ground missions. Sa kabila ng mga technological capability nito, naharap ang Eurofighter sa mga hamon sa gastos at mga delay sa development na kung saan ang bawat unit ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $111 million. Ginagamit na ngayon ang Eurofighter Typhoon ng maraming bansa tulad ng United Kingdom, Germany, Italy at Saudi Arabia at napatunayan ang kakayahan nito sa mga military operations tulad ng Libya conflict noong 2011 at mga airstrike sa Syria at Iraq. Patuloy rin ang modernisasyon ng Eurofighter Typhoon kabilang ang pagdevelop ng Captor E AESA radar upang mapanatili itong competitive sa modern air combat. Sa kabila ng mataas na gastos, ang Eurofighter Typhoon ay nananatiling isang pangunahing asset sa air defense ng Europe at iba pang mga bansa na nagbibigay ng advanced na capability sa multi-role operations. Number 8. Ang Trident II D5 missile program ay isa sa pinakamahal na proyekto ng militar sa kasaysayan ng United States at isang mahalagang bahagi ng nuclear deterrent forces ng bansa. Ang Trident II D5 ay isang submarine-launched ballistic missile na ginagamit ng US Navy at United Kingdom na may kakayahang magdala ng multiple independently targetable re-entry vehicles na nagdadala ng nuclear warheads. Kaya nagbibigay ito ng kakayahan na magsagawa ng malawakang nuclear strikes mula sa mga submarines. Isa ito sa tatlong pillar ng nuclear triad ng United States kasama ang intercontinental ballistic missile at strategic bombers. Ang Trident II D5 ay ipinakilala noong 1990 bilang kapalit sa Trident YC4 na may layuning pagbutihin ang kakayahan ng US Navy sa pagpapalabas ng nuclear deterrence mula sa ilalim ng dagat gamit ang mga Ohio-class submarines. Ang Trident II D5 ay kilala sa napakahabang range na umaabot sa 7,500 miles at may napakataas na accuracy na may circular error probable na mas mababa sa 90 meters na itinuturing na isang accurate weapon laban sa maraming target. Ang missile na ito ay may kakayahang magdala ng hanggang 12 independently targetable nuclear warheads o kaya't kahit isa lamang nito ay maaaring tamaan ng maraming target sa magkakaibang lokasyon. Ang teknolohiyang ginamit sa Trident II D5 ay advanced kabilang ang paggamit ng solid fuel propulsion system na nagbibigay ng mas mabilis at mas maaasahang performance. Gayunpaman ang Trident II D5 program ay kilala rin bilang isa sa pinakamahal na proyekto sa kasaysayan kung saan ang bawat missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $30 to $37 million at ang kabuuang gastos ng proyekto ay tinatayang higit sa $65 billion. Sa kabila ng malaking gastusin, ang program ay patuloy na ine-extend at mino-modernize upang manatiling epektibo hanggang 2042 dahil napakahalaga nito sa pangmatagalang seguridad ng US.
Sa kabila ng mga hamon tulad ng cost overruns at mga issue sa moralidad ng nuclear deterrence, ang programang ito ay sentro ng US Strategic Military Operations na nagbibigay ng second strike capability sa pamamagitan ng stealthy Ohio-class submarines. Number 9. F-22 Raptor. Ang F-22 Raptor ay isang makabagong fighter jet ng United States na itinuturing na isa sa pinakamahal at pinaka-advanced na proyekto ng militar sa kasaysayan. Idinisenyo ito ni Lockheed Martin. Ang F-22 ay isang 5th generation stealth fighter na may layuning makamit ang air superiority at tumugon sa banta ng mga potensyal na kalaban. Bawat unit ng F-22 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $150 million at ang kabuuang programa kasama ang research and development ay umabot ng higit sa $67 billion. Ipinakilala ito upang magtaglay ng stealth capabilities, super cruise at mga advanced na teknolohiya gaya ng 2D thrust vectoring at AN/APG-77 radar na may kakayahang mag-detect ng mga target bago ito makita ng kalaban. Ang F-22 ay may kakayahang lumipad sa bilis na Mach 2.25 at mag-super cruise sa bilis na Mach 1.82. Nilagyan ito ng mga armas tulad ng AAIM-120, AMRAAM, AIM-9 Sidewinder at JDAM na nakaimbak sa mga internal weapons base upang mapanatili ang stealth nito. Bukod sa air-to-air combat, ang F-22 ay maaari ring magsagawa ng ground attacks at electronic warfare, kaya't itinuturing na versatile ang eroplano para sa iba't ibang misyon. Gayunpaman, isa sa mga kontrobersya ay ang mataas na maintenance costs nito kasama ang bawat flight hour na umaabot sa $68,000. Dahil sa mga advanced na teknolohiya, ipinagbabawal din ang pag-export ng F-22 upang mapanatili ang military advantage ng United States. Sa kabila ng mga plano noong una na gumawa ng 750 unit, huminto ang produksyon noong 2011 at nagawa lamang ang 187 units. Gayunpaman, noong 2014, ginamit ang F-22 sa Syria laban sa ISIS na nagpapakita ng kakayahan nitong mag-dominate sa air combat at magbigay ng precision strikes. Inaasahan na mananatiling operational ang F-22 hanggang 2050. Ngunit dahil sa limitadong produksyon at mataas na gastos sa operasyon, ito ay magiging eksklusibong asset ng US Air Force. Sa kabila ng mga limitasyon, itinuturing ang F-22 bilang isa sa pinakamahalagang military aircraft ng bansa na sumasagisag sa technological superiority ng Amerika sa larangan ng modernong warfare. Number 10. SSBN Vanguard Class Submarine Program. Ang Vanguard Class Submarine Program ng United Kingdom ay isa sa pinakamahal na military projects sa kasaysayan na may layuning mapanatili ang nuclear deterrent capability ng bansa. Ito ay isang proyekto ng Royal Navy na bumuo ng 4 na nuclear-powered ballistic missile submarines o SSBN bilang bahagi ng Trident Nuclear Program na nagkakahalaga ng humigit kumulang $40 billion. Kasama na ang gastos para sa research, development, production at maintenance. Ang mga submarines na ito ay idinisenyo upang palitan ng resolution class at tiyakin ang kakayahan ng United Kingdom na maghatid ng mga nuclear strike kung kinakailangan. Nagsimula ang proyekto noong 1980s at ang unang Vanguard-class submarine ay ang HMS Vanguard na inilunsad noong 1992 na sinundan ng HMS Victorious, HMS Vigilant at HMS Vengeance. Ang bawat submarine ay pinalalakas ng Rolls-Royce PWR-2 nuclear reactor na nagbibigay ng hindi mabilang na range nang hindi kailangang mag-refuel at nagbibigay daan sa kanila na manatiling nakalubog ng matagal na panahon. Ang kanilang pangunahing armas ay ang Trident 2D5 ballistic missiles na kayang maghatid ng multiple independently targetable re-entry vehicles na nagdadala ng mga nuclear warheads na may range na umaabot sa 12,000 kilometers. Idinisenyo ang mga submarines na ito gamit ang advanced stealth technology at acoustic silencing techniques na itinuturing ito na halos hindi natutunton ng sonar systems ng kalaban. Ang Vanguard-class submarines ay may kakayahang magsagawa ng continuous at sea deterrent na nagsisiguro na laging may isa sa kanila ang nakadeploy sa dagat upang magbigay ng second strike capability sakaling magkaroon ng unang nuclear attack. Bagamat sinasabing mahal at kontrobersyal, mahalaga ang proyektong ito para sa defense policy ng UK. Samantala, patuloy pa rin ang pag-upgrade ng mga submarines upang mapanatili ang kanilang kakayahang tumugon sa mga modern threat.
habang ang mga ito ay inaasahang papalitan ng bagong Dreadnought class submarines na papasok sa serbisyo sa 2030s. Ang Vanguard class submarines ay nagbibigay ng security sa UK laban sa mga potensyal na nuclear threats at nagsisilbing backbone ng kanilang national defense strategy sa kasalukuyan at hinaharap.